Balik po tayo sa mga balita. Nagpahayag ng pakikiisa ang iba't ibang lider ng Pilipinas sa naging layunin po ng isinagawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Inaasahan naman ni Pangulong Marcos Jr. na magbubunga ito ng higit sa pagkakaisa, sabay pasasalamat sa patuloy na suporta ng INC sa kanyang administrasyon, habang itinuturing naman ni Vice President Sara Duterte na napapanahon ang ganitong pagkilos. Weng de la Fuente sa balita. Kapayapaan! Kapayapaan! Nagpahatid ng kani-kaniyang pagbati at pakikisa ang mga lider ng bansa sa isinagawang National Rally for Peace sa pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa mensaheng ipinadala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa ang Pangulo na magbubunga ng higit na pagkakaisa at pag-uunawaan ang isinagawang pagkilos. Bahagian niya ito ng paghahangad na maitaguyod ang isang payapang bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na suporta ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kanyang administrasyon. Nawa po ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyong ito. Sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa, lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Marami pong pagsubok ang ating kinakaharap at marami pang haharapin, mga balakid sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maunlad na bukas na dapat malampasan. Ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa, may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa bayan. May tiwala sa kakayahan at higit sa lahat, may pananalig sa may kapal. Ang lahat ng suliranin ay kaya nating malampasan kung tayo ay sama-sama at magkakatuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Nagpati din ang pagbati si Vice President Sara Duterte sa mga lumahok sa isinagawang National Rally for Peace na idinao sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ni VP Sara na napapanahon ang ganitong pagkilos sa harap ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng bansa. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Personal lamang nakilahok sa isinagawang Peace Rally noong Lunes ang ilang mambabatas. Sa pangunayan ni Senador Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Robin Padilla. Kaya ito po sana, ito pong pagkakataon na ito na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Kaya po kasama kami dito sa kanila pong rally para po muli ay magkaroon talaga ng unity team. Na magkaroon po ng pag-uusap, magkaroon ng pagsasama at patungo po sa kaunlaran. Pinasalamatan ko po Iglesia ni Cristo dahil sa gawaing ito na napukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan ang pangangailangan na magtulungan. Nandun nakasalalay yung pagsulong ng ating bansa. Kung ngayong pagbubukas ng taon tayo nagpapakita na ng pagkakawatak-watak, palagay ko kahit anong gagawin ng executive branch, ng legislature, huwag na natin kasama ang judiciary, walang mangyayari sa atin. Diba? So, dapat siguro talagang magkaugnay-ugnay.
andito tayo para makiisa sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at saka sa ibang mga andito ngayon. May nakita natin, may mga Muslim, may mga Katoliko, may mga iba-ibang mga relihiyon na andito ngayon. Tayo nakikiisa sa ginagawang National Rally for Peace. Ito namang rally nito ay ginagawa para sa kapayapaan, di ba? Lahat tayong Pilipino ay umaasa na makamit ang kapayapaan. So, andito tayo para suportahan yung Rally for Peace. Ever since, ang stand ko po, kapayapaan, para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Nakiisa rin sa pagtitipon sina Manila Mayor Hanny Lacuna at dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ilang lokal na opisyal din ang maagang nagpahatid ng kanilang pagbati at pasasalamat sa kaisahan na isinulong sa National Rally for Peace, kabilang si Mayor J.R. Santos ng Talavera, Nueva Ecija at Tarlac Governor Susan Yap. Sa isang social media post, ipinarating naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pasasalamat sa buong Iglesia ni Cristo sa matagumpay na pagsasagawa ng National Rally for Peace sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Duterte, ang pagkakaisa at pagkakaunawaan na siyang layunin ng rally ang siyang kailangan ng bansa at hindi ang impeachment. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members at today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.